Assalamualaikum and welcome again to my channel. So today I will be showing you a tutorial on how do green screen works. So this is what I mean by green screen. Bye-bye! So ngayon gagawa tayo ng tutorial kung paano ba gamitin ang green screen sa Cyberlink Power Director, or ito yung chroma key option sa Cyberlink Power Director. So, ano ba yung green screen? Ito yung pag-replace ng background natin sa isang video. So, ang kailangan natin, of course, is a video ng background natin is recommended is color green if possible. Kasi, yung green kasi yung tanging kulay na opposite ng ating skin tone. Kaya ito yung recommended para pag i-replace na natin yung background ng ating video, hindi masasali yung ibang parts ng ating katawan. And of course, pag magte-take ka rin ng green screen video, dapat yung damit mo or kahit anong suot mo ay dapat walang color green para hindi nasasali sa pag-edit. So, yun nga. Ang kailangan natin, video, tapos yung application na gagamitin natin, which is yung Cyberlink Power Director. So, yun. I-open natin yung Cyberlink Power Director. So, antayin muna natin kasi medyo matagal siya mag-load. Then, upon opening the application, maglo-load dito ng mga media. Ito yung default media ng Cyberlink. So, ang gagawin natin is pwede nating i-remove yan lahat or pwede rin na i-stay na lang natin dyan kung kakailanganin naman natin. Tapos, para mag-import ng video, kailangan nating pindutin itong button na ito sa taas, which is parang may arrow na pa-downward, pag-import ng video. So, yung pag-import naman ng video, pwedeng by file or files, or by folder. Kung by folder, yun yung gusto mong gamitin lahat ng laman ng folder sa isang folder. So, pwede mong i-drag yun lahat dito, or pwedeng by file na lang kung magsiselect ka lang ng file or files. So, ito, isi-select natin itong gagamitin nating video. Again, pwede tayong gumamit ng video na as long as yung background natin is plain. Pero, yun nga, mas recommended na color green or color blue. So, ito yung video na gagamitin natin. Then, i-drag natin itong video mamaya sa timeline natin, para makita natin itong lahat ng plain background sa ating video. Ito yung marireplace natin mamaya. Tapos, syempre, aside from the video na gagamitin natin, i-replace natin ang background, kailangan din natin ng picture or video na i-replace natin dun sa ating background. So, i-drag na natin yung ating video sa ating timeline. Sa pag-drag, of course, you have to select the video first. Then, i-drag natin sa timeline dito sa baba. So, dito sa timeline ng Cyberlink actually, itong nasa baba, meron tayong tinatawag na layering. Kung ano yung media na nakalagay sa bottom or sa pinakababa, yun yung madi-display sa front. At kung ano naman yung media na nakalagay sa taas, yun naman yung madi-display or nasa likod ng media na nasa front. So, ibig sabihin, media that are placed at the bottom are displayed in front, while media that are placed at the top are displayed at the back. Hindi tulad nung, kung familiar kayo sa layering sa Photoshop, yung sa Photoshop kasi, yung layering doon, is kung ano yung nasa top na layer, yun yung nag-appear sa front. Pero opposite siya dito sa Cyberlink sa mga video editing na application kasi dito sa
tulad nitong sa Cyberlink, kung ano yung nasa bottom, yun yung makikita mo sa front. Kaya remember na yung video natin, napapalitan natin ng background, of course, is yun yung ilalagay natin sa bottom. Kasi, yun yung papalitan natin ng background. So, kailangan yun yung mag-appear sa front. Yung background naman na ipapalit natin, yun dapat yung malalagay sa taas. Kasi, yun yung ipapalit natin sa background. Dito nga kasi sa green screen, i-remove natin lahat ng plain background color niya. So, halimbawa, itong two images dito, nakikita nyo, naglagay ako ng isang image dito, tapos dito naman sa taas. Kung mapapansin nyo, yung nag-appear sa screen natin is yung picture na nasa ibaba. Kasi nga, yun kasi yung nasa front ng screen natin, kung ano yung nasa ibaba. So, ito, i-drag na natin yung ating video, napapalitan natin ng background. I-drag natin siya sa second row. Kasi nga, yung sa first row, or sa bottom row, kasi nga, yung sa upper row, doon natin nilalagay yung background na ipapalit natin. Tapos, kumuha kayo ng image or pwede rin video na ipapalit natin sa background nito. Although, hindi pa ito mag-a-appear sa likod niya kasi nga, mayroon pa yung green, color green. Pero, ilagay na natin para mamaya makita niyo kung paano niya i-replace yung background. It's more like may erase lang yung color green kaya nare-replace niya yung background. Then, you have to click Designer, which is nandito sa taas ng timeline. Designer, tapos i-select nyo yung PIP Designer. Pag-click nyo nyan, may lalabas na another window. Ayan. Tapos, may option dito na chroma key. I-check natin yan. Yung chroma key option. Tapos, nasa ibaba nito yung properties ng chroma key. Now, makikita nyo dito yung eyedropper. Or yan yung pag gusto mong i-select kung ano yung kulay na kung ano yung kulay na gusto nating i-remove. Click natin yan. Tapos, i-select natin yung kulay na papalitan natin. So, for example, ang papalitan natin is yung face ng lion. Try natin. Ayan. Kung mapapansin nyo, may nag-black dyan na area. Yung na-black na area, ibig sabihin, yan yung area na na-erase. Na-erase. So, ayan. So, i-select naman natin yung color green kasi yun talaga yung purpose natin, yung palitan yung background. Ayan. Pag satisfied na kayo doon sa area ng na-erase, pwede na natin i-click yung okay. Ayan. So, i-move natin ito para makita nyo yung bagong background natin. Ayan. So, kung mapapansin nyo, napalitan na ng background yung ating lion. Pero nga, hanggang doon lang kasi hindi natin na-adjust. I-adjust natin para sa buong clip is napalitan talaga yung kanyang background. Ayan. So, masyadong malaki yung ating lion. Hindi proportion sa kanyang background. So, pwede natin i-adjust yung size ng ating clip by just clicking on the timeline. Tapos, lalabas dito itong resizing. Itong circles na kung saan pwede nating i-resize yung size nga ng ating video. So, i-hold lang natin yan. Tapos, i-adjust natin kung gaano kaliit or kalaki yung pwede nating, yung gusto nating size ng ating clip. Ayan. So, palitin natin para medyo bagay dun sa kanyang background. Ayan. Para medyo at least realistic. So, again, yung background natin is pwedeng picture or pwedeng video. Pero dito sa ating example, ang ginamit natin is picture muna. Ayan. Kaya still lang yung background na kasi nga image lang yung ating nilagay. Ayan.
So, i-try naman natin is paano kung yung ating background is, tapos pag gusto natin i-move actually yung video, yung clip, pwede nating pindutin yung plus sign sa gitna na may circles color blue para na move natin yung ating clip kung saan natin gustong i-position yung ating layon. Then, kung papalitan naman natin ng video yung ating background, mag-import tayo dito ng another file na video. So, since wala ako masyadong video, so let's just select this. Ito na lang. Yan. Yun na lang yung i-drag natin sa ating timeline para magmukhang maraming layon yung naglalakad. So, yan. Click lang natin yan, drag that at the upper row ng ating timeline. So, ayun, nag-appear na yung ating another lion. So, magmumukhang it's like a family of lion. Charot. Ayan. Tapos, pwede natin i-move yung para hindi masyadong synchronize yung kanilang paglalakad, masyadong halata na isang video lang. So, ayan. Pwedeng ganyan para hindi masyadong obvious. Then, pwede nating i-copy-paste itong video na na-edit na or na-remove na yung background para mas maraming layon yung ating yung naglalakad. So, let's play this one. Okay. Shortcut pala ng pag-play ng video is space. Okay. Ayan. So, meron ka ng video na ginamitan ng chroma key. Thanks for watching, and if you haven't subscribed yet, please don't forget to click the subscribe button below.